Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos, mga kasamahan natin dyan sa Straight to the Point. Straight to the point. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Okay, sa hapon na ito is may nakita po akong isang post from Giovanni Felicidario kung saan ang sabi dito is sa bagong langit o bagong yuta ang pagsimba Sabado. Isaiah 66:22-23. Ang tanong, yan ba talaga ang ibig sabihin yan? Na Sabado lang ang pagsamba sa bagong langit at bagong yuta? Okay. Wait lang muna ha. Okay, so ating ngayong alamin atong tanawon kung tinuod ba. Yeah. Oh. Michael, let me borrow my phone. Let me borrow my phone. Okay. Hindi ko kasi makita kasi hindi gumagalaw dito dahil sa hina ng internet. So it's much better na ating silipin yung ating kung nagla-live na pa tayo. So double check lang natin atin lang ginaan yung volume natin dito para malaman kung naka-live na nga ba talaga. Okay. Yan. So, nakikita ko na yung mga dito sa Gingging, Alejandro Larugat, Tagha, and Emmanuel Garcia are watching with you. Uy, teka, wait lang na. Si Emmanuel pala. Pero pala yung sa akin. Message sa akin si Emmanuel. Wait lang muna ha. Ano sa akin si Emmanuel? Ikaw na daw. Po, bahala. Be? Asan tayo magdebate? Ewan ko bro. Gusto ko face to face. Kailan daw? Nag-chat kasi sa akin bro. Tawag muna ako ngayon bro para malinawan. Sabihin mo bro, siya na bahala kung kailan. Istuhanong isog. Okay. So, si Darwin Butlay, doon kami maghaharap sa sa Tagbilaran. Sige, kontakin ko si Darwin Butlay. Okay, so bago muna yan, proceed na po tayo dito sa ating topic ngayong araw na ito. Ito ay patungkol doon sa Isaiah 66:22-23 daw di umano na Sabado lang daw ang pagsamba sa bagong langit at bagong lupa. Ayon sa Isaiah 66:22-23. Ang tanong, totoo ba ang sinasabi nila na ayon sa naturang talata is Sabado ang ang pagsamba doon? Wait lang muna.
Isend ko sa mga groups, SDA versus All Religion, SDA versus Post Church, yung may kinalaman sa SDA. Doon ko isasend yung aking mga live para sila pumasok at magkipag-diskusyon. Ang hilig ko talagang magbanat sa SDA, no? Kasi mahilig silang bumanat sa atin, sila lang gusto kong banatan din. Mga Seventh-day Adventist. Bakit? Kasi yung style nila, kabisado ko na yun. Okay, so, post na natin dito. Mga SDA, pasok kayo. Mga SDA, pasok kayo. Through messenger call. Through messenger call. Or video call. So, ating i-post para yan, okay. So submitted na siya. So tingnan natin kung anong mga mangyayari dito. Kung may papasok ba para makipag-diskusyon o wala. Okay. So welcome naman tayo rito eh. Lagi tayong welcome sa ating programa dito lamang sa Straight to the Point. Straight to the point. Sabi dito ni Gingging, good afternoon Brother JD. Sabi naman ni Susana Nandonza Lumokso, mayong buntag, watching from Kuwait. And Felix Antuke, mayong hapon Bro Jando, watching from Quezon City. And Gingging, ang pagsamba sa bagong langit at bagong lupa ay hindi limitado sa Sabado lamang. Correct! Pero mas maganda ating basahin sa Biblia mismo kung sinasabi ba sa Biblia. Kasi ang post niya kasi, sabi sa kanyang post, sa bagong langit o bagong yuta ang pagsimba Sabado. Yun ang naunawaan niya. Ang pagsimba Sabado. Mao nga magsimba na ta sa adlong Sabado, sugo sa Dios. Oh. Malala ko si Giovanni Felicidario. Ito yung mga tipo na panakipagdiskusyon, ang kanyang gustong kontakin yung mga easy lang. Kasi nung minsan kasi tumawag dito sa live natin sa Doctrinal Talakayan, ang kanyang kausap si Junre. And then nilalagay niya si Junre sa lagi. Ngayon, ang nangyari, ngayon, ang nangyari ngayon is nahirapan si what are you doing? I am doing my work. Ayo, Michael, I'm doing my work. You're interrupting me. Yung butang sinako sa kong ulo. I will only need knuckles if I need to. Okay? Do not put knuckles on my screen if I am not asking you. I will need knuckles if I need to. Okay? So, proceed po tayo sa ano ko ni Michael dun eh. Okay, so tuloy tayo. Yung ba talaga ang tinutukoy ng naturang talata? Ating silipin sa Isaiah 66. Ating silipin sa Isaiah 66, 22 at 23. Okay, ano sabi dito? Ating silipin sa Tagalog Bible tayo. Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. So sa ibig sabihin, mananatili ang ating lahi at ang ating pangalan, mananatili din gaya noon ang kanyang ginawang bagong langit at bagong lupa. 23. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago. O kung sa English pa ito, from new moon to new moon. At mula sa isang Sabat hanggang sa panibago. From Sabat to Sabat. Paroroon ng lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ang unawa ni Giovanni Felicidario sa talatang ito
Sabado lang ang pagsamba. Mali. Kaya nga mula sa Sabat, mula sa isang Sabat hanggang sa panibago. Kumbaga parang ganito, ating basahin yan sa ASB. ASB ba yun? So, tinitilibi sa ASB Ang sabi ganito, from new moon to new moon, and from Sabbath to Sabbath, ipagpalagay natin ng unawa ni Giovanni Felicidario na ang Sabbath dito ay Saturday. Pagpalagay natin from Saturday to Saturday. Okay? From Saturday to Saturday. Ngayon, kung magagawa ka ng schedule, ma'am, sir, anong oras ang trabaho namin, sir? Anong araw ang trabaho namin, sir? Ang trabaho nyo is from Monday to Monday. Sa aming kumpanya, doble ang kikitain mo compared sa ibang kumpanya. Pero, ito lang ang patakaran. Ang trabaho ay Monday to Monday. Okay? Monday to Monday. Ano ang ibig sabihin ng from Monday to Monday? Ibig sabihin wala kang day off. Kapag nagtrabaho ka, masisimula ka sa Monday at matatapos ka sa Monday, anong araw ang day off mo? Ang sagot, wala. Bakit? Dahil araw-araw ang trabaho mo. Ipagpalagay natin na ito ay patungkol sa pagsamba. At ang Sabat na tinutukoy dyan, batay sa kanila, ay Saturday. Sabihin, from Saturday to Saturday, sasamba. Ngayon, kung Saturday to Saturday ang pagsamba, wala mo pagsamba sa ibang araw? Wala bang pagsamba sa ibang araw? Ang sabi, from Saturday to Saturday. Tungkol si Kuya. From Saturday to Saturday, ibig sabihin, from Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Kung ang Sabat na tinutukoy dyan para sa kanila is tumutukoy yan sa Saturday at worship ang tinutukoy, all flesh shall come to worship before me, declares the Lord. Ibig sabihin, every day. Every day. Kung ang unawa nila dyan ay Saturday, every day ang worship. From Saturday to Saturday, all flesh shall come to worship before me. From Saturday to Saturday, mula Saturday hanggang Saturday, wala siyang day off. Walang sinasabi dyan na, kahit sa Bisaya, ate mo sa Bisaya, ano sa Bisaya yan? Ito sa Bisaya, og mahanabo, nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, o gikan sa usa ka adlong igpapaulay hangtod sa usa, ang tanang mga katawhan mga ni aron pagsimba sa akong atubangan. It means walang day off. At paano malalaman doon sa langit kung Lunes na ba o Martes na ba, walang gabi doon? Hindi mo nga alam kung anong araw na Bakit? Doon, walang pinagkaiba ang 1,000 taon at ang isang araw. Yung term na walang pinagkaiba, ang ibig sabihin nun, ang ibig sabihin nun, hindi mo na malalaman kung Lunes na ba, Martes na ba, Merkules na ba, hindi mo malalaman yun. Bakit? Kasi walang pinagkaiba na ang isang araw
at ang 1,000 taon. Diba? Nun sa ikalawang Pedro 3:10. O ating basahin yung sa ikalawang Pedro 3:10 sa ating basahin sa Bisaya para maunawaan. Ikalawang Pedro 3:10 ba yun? Kung di ako nagkakamali. Ano natin? Yan natin ha. Sa 3:9 ba yun? Wait lang. Double check ko lang yung ano yung petsa. Ayun o. 3:8. Sabi sa 3:8 sa Bisaya. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo kalimte, nga alang sa Ginoo, walay kalainan ang usa ka adlaw ug ang usa ka libo ka tuig. Alang kaniya kini managsamara. Ngayon pag nakarating ka na doon sa bagong langit at ang bagong lupa, ang 1 araw sa iyo ay wala nang pinagkaiba sa 1,000 taon. Para sa iyo, pag nakarating ka na doon sa sinasabing bagong langit at bagong lupa, pag nakarating ka na doon, wala nang pinagkaiba para sa iyo ang 1 araw at ang 1,000 taon dahil magiging magkatulad lang ito. Wala nang pinagkaiba. Alang kaniya kini managsamara. Wala nang pagkakaiba. Bakit? Hindi mo na kasi wala lamang kung sumapit na ba ng gabi, Martes na, Lunes na ba. Yung mararamdaman yun eh. Bakit? Doon sa bagong langit at bagong lupa, wala nang gabi doon. Kung yun ang kanilang identification sa kaharian ng Panginoon, wala nang gabi doon. Dahil ang Panginoon mismo ang magsisilbing liwanag sa kanyang kaharian. Wala nang gabi pang mangyayari. Paano malalaman kung Martes na ba, o Lunes na ba, 12:30 na ba, 1:00 na ba ng madaling araw? Paano malalaman yun? Wala nang pinagkaiba ang 1,000 taon at ang 1 araw. Diyan yung makikita. No? Na yung unawa talaga ng mga Seventh-day Adventist, talagang palpak. Walang tigil ng pagsamba doon. Wala nang tigil. Tuloy lang ang pagsamba. Wala nang tigil ang kantahan ng mga anghel. Banal, banal, banal. Wala nang tigil yun. Tapos patitigilin mo dahil may Sabat. Mali. Ano ba ibig sabihin ng Sabat? Pahinga. Ang ginagawa ng mga anghel doon, samba. Ginagawa ng mga pupunta doon, magsasamba siya. Kung lalagyan mo ng Sabat, edi pahinga sila. Anong gagawin nila? O sasabihin mo nagsamba sila doon sa Sabat, edi sabihin, araw-araw nga ang pagsamba. O. Talagang palpak talaga kapag sila ang umunawa. No? Kaya nga iniwanan ko yung Seventh-day Adventist. Salamat sa mga magsisend sa akin ng stars, no? Kay Mark Anthony Sarceda Ehong. Sa bawat stars na masisend nyo po sa akin, malaking tulong po sa akin yan. Maraming salamat po. No, kahit sa stars man lang makakabawi tayo. Thank you po sa sa mga ano. Okay, mamayang gabi, 6:00 ng gabi sa YouTube channel natin. YouTube channel ko is meron akong premiere episode. At ang premiere episode ko na 'yon ay patungkol 'yon sa debate analysis namin ni Glenn Alado. Anong araw na ngayon? April 12. Marami kasi ang nasisipaglabasan sa Facebook na nakakarating naman sa akin na mga SDA, panay pa rin ang kakapatotsyada sa nangyaring debate namin dalawa ni Glenn Alado. Sabi nila, natalo ako, nabilaukan ako, natukan si Jando caught in the act. Ang tinuod, ang totoo niyan, hindi wa mo ko natukan. Tuyoon lang yun ni Alado nga ilikoy ang pangutana. Ang ginagamit ko sa debate, unang Pedro 5:1. Si Pedro ay obispo, si Pedro ay nag-govern sa church in Rome. Unang Pedro 5:1. Ang tinatanong sa akin ni Glenn Alado, unang Pedro 5:13. Kaya nung naano ko, sasagot na sana ako 5:13 pa lang tinatanong. Sabi ko, wait lang, teka lang. Sabi niya, natukan. Sagot na sana ako kaso 5:13 tinatanong, 5:1 yung ginagamit ko.
Unang Pedro 5:1 yung ginagamit ko. Tapos sa akin, 5:13. At tara, titigil mo na ako. Wait lang. Hindi yan ang ano ko ah. Mali. Sabi, natuk on! Yun ang agad sinisigaw ni Alado. Kaya dahil sa mga SDA na hindi makatulog sa pagkatalo ni Glenn Alado, gumawa ako ng debate analysis para ipakita talaga na si Glenn Alado ang natalo. Bakit? Kinonfirm ni Glenn Alado na may nabasa ako. Ayaw niya lang tanggapin. Ito, pasiuna ko play sa inyo ito ha, para makita ninyo. Ito ay pasiuna kong play sa inyo na sa nangyaring analysis. Ito, wait lang. Ito, tingnan ninyo. Pakita ko sa inyo ha. Ito, tingnan ninyo. Yan o. Ito. Tingnan nyo ha. Dito, kino-confirm ni Alado dito na may nabasa ako, ayaw lang tanggapin. Pakinggan nyo mabuti. Kay mabasa man daay dinhe nga si San Pedro ang unang obispo sa Roma. Buot ipasabot ba nga naa ko'y mabasa di lang kamo dawat. Ibig sabihin ba na may mababasa pala ako, ayaw mo lang tanggapin? Anong sagot ni Glenn Alado? Yes or no? Tubag, di gyud ko mudawat. Di gyud ko mudawat. Di gyud ko mudawat. Di gyud ko mudawat. Yan ang sagot niya. Magandang araw sa inyong lahat mga kapuntos, at sa umagang ito meron po akong tatalakayin. Yan, so mamayang gabi ito, premiere ko ito doon sa aking YouTube channel sa Bro Jando Alabado TV. Ilalagay ko pala yung ano pala nito, yung kanyang link sa ano ko. Wait lang ha, kaya ko pa ba ilagay? Basta ito, sa Bro Jando Alabado TV. Paano nyo matitrace ang Bro Jando Alabado TV? Ito ay nasa, bukas tayo ng YouTube ano. Ito, at ipakita sa screen. Bukas ka lang ng YouTube mo, yan. And then, yan, tapos search mo lang yung, yung Jando Alabado TV, yan. Jando Alabado TV. Yan, lalabas na yan. Ayan o. Premiere siya mamaya. Mga tanong ni Glenn Alado, puro clarification at hindi panggiba sa tema ni Jando. Okay? Ang mga tanong na ibinabato sa akin ni Glenn Alado ay puro lamang clarification. Inubos niya ang kanyang oras sa tanungan, pagtanong sa akin, na ang mga itinatanong puro lang clarification. Wala siyang tanong na gaya ng ganito. Sabi mo, Jando, ang unang obispo ng iglesia sa Roma si Apostol Pedro. Bakit ayon sa Biblia? Kasi Bible alone Bakit ayon sa Biblia, ang unang obispo ng iglesia sa Roma ay si Santiago naman? O di kaya, ang unang obispo sa Roma ay si Pablo naman? Ba't sa'yo si Pedro? Yun ay panggiba na tanong. Sabi mo, si Pedro ang unang obispo sa iglesia ng Roma. Bakit sinasabi sa Biblia? Kasi Bible alone bakit sinasabi sa Biblia na ito? Na ang unang obispo sa iglesia ng Roma ay si Apostol Pablo. Sino ang totoo? Ikaw na nagsasabi na si Pedro o itong binabasa ko na si Apostol Pablo? Yung ganyang mga katanungan, ang panggiba na mga katanungan. Pero sasabihin ni Glenn Alado sa akin, tama ba sinasabi ng Biblia ito na wala rito na si Apostol Pedro unang obispo sa Roma? Mahinang argumento yon. Alam niyo kung bakit? Parang ganito. Sample lang ko kayo. May dalawang nadidebate. Sabi ng isa, patutunayan ko na ang presidente ngayon sa Pilipinas ay si Ferdinand Bongbong Marcos. Isa naman tumututol. Ay, tutol ako dyan. Tutol ka. Kung hindi si Ferdinand Marcos
ang presidente ng Pilipinas ngayon? Sino? Magigiba ba yung paksa kapag sinabi niyang, objection moderator, hindi ko raw lang magpatunay? Magigiba ba ang paksa? O di sabihin niya, Brother Jando, ayon sa Philippine history, na walang binabanggit dito na ang presidente ngayon ay si Ferdinand Marcos. Inatanggap po ba na tama ang librong ito na walang sinasabi na si Marcos ay presidente? Yung ganung uri ng tanong, nakakagiba ba yun? Hindi rin. Bakit? Mas matibay na argumento ang may mababasa. Sabi sa aklat na ito, ang present na presidente ng Pilipinas ay si Ferdinand Marcos. Tapos kukontray mo ng isang aklat na wala namang sinasabi na hindi siya presidente, hindi magigiba yun. Bakit? Yung aking libro may information, ang sayo wala namang information eh. Pag sinabi mong hindi totoo dahil walang information sa libro mo, ang tawag naman dyan, fallacy from argument of silence. Oh. Yan ang meaning yan. Fallacy of argument from silence. Na porket hindi nabasa, sasabihin hindi na totoo. Aba, mas maganda ating ipakita. No? Para maunawaan ng mga, kasi ayun nila yung gumagamit ako ng mga ayun nila ako makalabang kasi ako puro fallacy, ibinubuhay ko sa mga fallacy sila magsalita eh. Ito tinan nyo ha. Yan o. Ito ko sa inyo. Sabi ganito, ano ba ang fallacy of argument from silence? At magbigay ka ng mga halimbawa nito na kadalasang ginagamit sa mga religious debate. Yan. Ang argument from silence fallacy of argumentum excellentio ay isang lohikal na kamalian na nangyayari kapag ang isang tao ay nagko-konklusyon. Ano daw? Kailan daw mangyayari ang argument from silence na fallacy? Kapag ang isang tao ay nagko-konklusyon batay sa kawalan ng ebidensya o sa pananahimik ng isang pinagmulan o teksto. Ibig sabihin, sinasabi nila na dahil hindi nabanggit o sinabi, hindi ito totoo o hindi ito nangyari, na hindi laging lohikal o makatuwiran. Paliwanag. Ang pananahimik o silence ay hindi palaging nangangahulugan ng pagtanggi o pagtanggap. Sabi nila, walang namang mababasa naman dyan sa Biblia ang hawak ko. Yung magandang balita Biblia, wala namang sinasabi naman dito, walang mababasa dito na si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma, therefore, hindi siya ang unang obispo sa Roma. Yang ganyang reasoning ang tawag dyan, fallacy of argument from silence. Maaaring maraming dahilan kung bakit tahimik ang isang teksto sa isang paksa. Hindi ito layunin ng sumulat. Hindi ito issue sa panahon nila. O hindi lang ito nais banggitin. Mga halimbawa ng argument from silence sa religious debate. For example, hindi naman sinabi ni Jesus na sambahin si Maria. Kaya mali ang paggalang sa kanya. Oh. Ito yung mga reasoning ng mga Seventh-day Adventist. Hindi naman sinabi sa Bible na magandang balita. Wala namang sinasabi sa magandang balita Biblia na si Pedro ay unang obispo sa Roma. Therefore, mali ang ginagawa ng mga Katoliko na sinasabing si Pedro daw ang unang obispo sa Roma. Anong tawag dyan? Fallacy of argument from silence. Fallacy yan. Tingnan mo ha. Hindi porket hindi literal na sinabi ni Jesus na sambahin ninyo si Maria, ay ibig sabihin na hindi siya dapat igalang o pahalagahan. Ang kawalan ng utos ay hindi otomatikong pagbabawal. Pangalawang example, wala sa Biblia ang salitang Trinity, kaya hindi ito totoo. Di ba yan ang ginagawang argumento ng Saksi ni Jehovah, INC, dating daan at ng Muslim? Mababasa ba sa Biblia salitang Trinity?
Eh kung walang, yung hawak ng Biblia, King James Version, wala namang Trinity nakalagay doon, wala rito eh. Ibig sabihin, hindi yan totoo. Wala sa Bible eh. Ha? Yang ganyang reasoning, ang tawag dyan, argument from silence. Bakit? Bakit mali? Ang konsepto ng Trinidad ay matatagpuan sa Biblia, bagamat ang mismong salitang Trinity ay wala roon. Hindi nangangahulugang hindi totoo ang isang aral kung wala ang eksaktong salita. Kaya yung hanap ng letra por letra, ang tawag dyan sa kanila ay nag-a-apply sa kanilang mga argumento ng fallacy of argument from silence. Halimbawa, hindi naman sinabi sa Acts 15 na magrosaryo, kaya bawal yan. Fallacy pa rin yan. Bakit mali? Hindi lahat ng practices ay kailangang nakasulat sa Acts 15. Ang pananahimik ng isang bahagi ng Biblia tungkol sa isang bagay ay hindi otomatikong nangangahulugang bawal ito. Lalo na kung hindi naman ito labag sa pananampalataya. Walang binanggit sa Biblia na nagrosaryo ang mga apostol, kaya imbento lang ito. Ay, ang mga reasoning na ganyan, argument from silence fallacy pala yan. Ha? Argument from silence fallacy pala yan. Yung mga nagsasabing, wala namang binanggit sa Bible na nagrosaryo ang mga apostol eh. Kaya imbento lang ito. Yung mga ganyan, ay fallacy pala yan. Alam niyo ano ibig sabihin ng fallacy? Maganda ating buksan. Ano ba ibig sabihin ng fallacy? Sige, ating silipin. Ano ba ibig sabihin ng fallacy? Ito, ating buksan ito para makita ninyo ha. Ito. Ano ang ibig sabihin ng salitang fallacy? Palakihin natin. Ano ibig sabihin ng salitang fallacy? Mistaken belief, especially one based on unsound arguments. Ano yung mga synonym niya? Error. Ano ibig sabihin ng fallacy? Error. Delusion. Untruth. Falsehood. Falsity. Misconception. Misapprehension. Illusion. Misinterpretation. Mistake. Fallaciousness. Sophism. Misbelief, falseness, myth, miscalculation, deception, misconstruction, misjudgment, equivocation, erroneousness, casuistry, misjudgment, sophistry, speciousness, deceit, deceptiveness, misconstrual, evasion, hallucination, heresy, inconsistency, quibbling, flow, exactness, faultiness, aberration, ambiguity, Ang dami sinasabi. Isa lang ang meaning niyan, invalid argument. Straight to the point. Kaya kapag gumagamit ng fallacy ang ating mga kalaban, yan ay isang invalid argument. Yung mga ginawa ni Glenn Alado, panoorin nyo mamayang alas 6, ibibisto natin, yun ay sa first cross-examination lang ang ginawan ko ng analysis, no? Lahat ng tinanong sa akin ni Glenn Alado puro lamang clarificatory question. Mga clarification lang. Wala siyang tinanong na panggiba sa paksa. Pero ang karugtong nun, bukas ko i-upload. Ano siya? Yung mga tanong ko kay Glenn Alado ay nagpapanalo sa aking tema. Ayun, ha? Nagpapanalo sa aking tema. Yun ang ano ko kay Glenn Alado. Okay, atin namang balikan ngayon yung sinasabi doon sa Isaiah 66:22-23. Araw-araw ang pagsamba sa bagong langit at bagong lupa. Kaya sinasabi nga from Sabbath to Sabbath. Kasi sa kanila kasi yung Sabbath means Saturday. Di ating gawing literal. From Saturday to Saturday. Ibig sabihin walang day off. Walang day off. Yun ang ano doon. Kaya mga SDA kasi
Alam nyo, obserbahan ninyo ha, doon sa nangyaring debate sa pagitan namin ng SDA doon sa Cagayan de Oro, puro sila out of context. Hindi ko makalimutan yung si Reynaldo Condino. Sabi niya, anong sinasabi nyo na walang santo na pinatay ang Roman Catholic Church? Nakalimutan nyo ba ang Gombursa? Actually, pinag-aralan ko yung history ng Gombursa kasi meron palang pelikula sa Netflix na Gombursa. Pinanood ko, hindi pala nakakarating sa Papa sa Roma ang mga ginagawang pang-aabuso ng mga Kastila. At walang nilabag ang Gombursa sa kahit na anong aral ng Iglesia Katolika. Wala silang nilabag na kahit anong aral. At hindi rin Iglesia Katolika ang nagpapatay sa Gombursa. Ang nagpapatay sa Gombursa ay ang Estado ng Espanya. Kasi naniniwala sila na itong si Zamora is nakikiisa sa revolusyon sa mga nagkikipaglaban. Ito naman si Padre Burgos naman, naninindigan na magkaroon ng pagkapantay-pantay ang mga Pilipino at ang mga Espanyol. Pantay-pantay ba? Kasi meron silang racist na dati. Sa panahon to uso pa yung racist eh. Ano yung racist? Halimbawa, Espanyol ka. Tapos, yung kausap mo, Pilipino, superior ka. Kaya nga sabi niyo si Rizal doon sa pelikulang mo si Rizal, sabi niya, kung superior pala ang Espanya sa Pilipinas, bakit kayo nagtitiis na kunin ang Pilipinas kung superior pala kayo? Oh. Doon yung makikita na mali-mali kanilang unawa. Dinagdagan pa ng mali ni Jerry Laig. Kaya daw sila pinatay dahil na-converter daw sa Adventista. Oh. Yung debate nangyari sa pagitan ni Paul Alima at saka ni Jerry Laig. Tinatanggap mo ba na ayon sa Daniel 7:25, ito ay singular pronoun? Alam mo ba ano ang singular pronoun? Sabi ni Jerry, alam ko. Ito'y tumutukoy sa isang tao. Kaya kahit sino na lumabag sa kautusan, siya ang tinutukoy sa Daniel 7:25. Ganun ba? Paano ito ngayon? Ayon sa Biblia, kung babasahin natin sa Biblia, ito sinasabi sa Hebreo 7:11 hanggang 12, may sinasabing ganito Karon, masayra na to, at Tagalogin. Batay sa pagkapari ng mga Levita, ang kautusan ay ibinigay sa mga Israelita. Kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kinailangan pa ang ibang pagkapari na ayon sa pagkapari ni Melchizedek at hindi ayon sa pagkapari ni Aaron. Nang baguhin ng pagkapari, kinailangan ding baguhin ang kautusan. Kung saang dating Biblia pa itong sinasabi, sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kailangang palitan naman ang kautusan. Ano ang sinabi ni Jerry Laig? Kahit sino man napalitan ang kautusan, siya ang tinutukoy na sa Daniel 7:25. Paano ngayon ito? Sapagkat ng palitan na pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ng kautusan. Ibig sabihin, itong mga pari sa angkan ni Melchizedek, sila yung katuparan ng Daniel 7:25. Mali talaga. Sobrang mali talaga ang unawa ng mga sabading na yan. No? Mali talaga ang kanilang unawa, ang kanilang interpretation, mali. Puro palpak, grabe. Straight to the point. Ngayon, ating basahin yung mga comment dito sa sa mga nanood. Okay, sabi dito ni Crescia Manuel. Dito sa amin sa San Lorenzo Parish Church sa Rizal, gabi-gabi may misa ng 6 p.m. Tapos kapag linggo naman, 5 times ang misa. So no reason para di ka makadalo ng pagkakatipon. Everyday
Jason Turno. Napay bot-bot mo alabado o idugang. Uy, may bot sa kong istorya na ko. Kaya kayo, kapag kayo nag-SDA kayo, mga bot-boton kayo lahat. Kaya para hindi kayo maging bot-boton, huwag kayo mag-SDA. Kaya mali-mali unawa ng Seventh-day Adventist. No? Mali-mali unawa nila. Sabi ni Mark Anthony Sarceda, ihong mayang hapon bro, God bless you always, watching from Toronto, Canada. Nag-send siya sa akin ng 100 stars. Thank you po. Thank you so much po. Malaking tulong po para sa akin yan. No? Mga mag-send sa akin ng stars, thank you po. Nakatulong po kayo sa akin yan. Okay? Sabi naman ni Susana na doon sa Lumukso, nga nung bot-bot man, nagstorya man na sa tinuod. Sa kanila kasi, baliktad. Sa Seventh-day Adventist, baliktad. Kung ano ang masama, ginagawang mabuti. Kung ano ang ginagawang mabuti, ginagawang masama. Chida, monkey. Ito lang ang cellphone, oh. Ha? Chida, monkey. Ay, naantok na si Divine. Chida, monkey. To, Chida, monkey. Michael, Divine wants to watch Chida, monkey. I will turn it back to YouTube because Divine wants to watch Chida, monkey. Ito sa'yo balik sa YouTube, ha? You want to watch Cheetah Monkey? Cheetah Monkey? Salida monkey. That's what she means. Salida monkey. But she cannot pronounce it very well. That's why she pronounced it as Cheetah monkey. Wait lang, ha? Wait lang. Ito to. Monkey. Ay! Mali. Ito. That's a baby bonbon. O na, Cheetah monkey. That's a baby bonbon. Bibi Bunbun. Baby bonbon. No, that's Cheetah monkey. Not. Cheetah monkey. It's baby bonbon. Oh no, tanong na si Divine. Oh, quiet na. Now look at the title. It's called Baby Bonbon. Okay, quiet na. Kaya nagtanong na mag-work na ko direct balik. Okay. Sabi naman ni Cora Bertumen, good PM bro Jando. Sabi naman ni Felix Antuque, may pumalag na sayo, nasulpot bro JD, bot daw, papasukin mo yan bro. Takot naman to papasukin natin si Jason Turno. Takot to. Minsan pinasok ko to, pinapatay niya pag naka-live Tinawagan ko siya. Hindi niya lang naka-live ako. Ang tawagan ko siya, pinatay kasi naka-live ako. Wala. Mahinang nilalang ito si Jason Turno. Hindi ako nagkaka-interest sa mga mahinang nilalang. Ang gusto ko yung malakas. Okay, sito naman si Elmer Facon ay, salamat ba sa pagtatanggol ng ating inang simbahan. Sabi naman ni Gingging, yes, sinagot ko din si Aladog sa kanyang post na ginamit mo daw footnote. Sumagot ako sa kanya, si Laig na gamit ng footnote tapos si FD dili pa gamiton. It's unfair. Gusto ng mga SDA sa kanila lang lahat ang pabor. Okay, dito tayo sa term footnote. Alam nyo ba na sa debate, ang unang gumamit ng footnote ay SDA? Nakita ko sa inyo, ha? Ang unang gumamit ng footnote sa debate ay ang SDA. Eto, tingnan ninyo si Jeffrey Rinian na gumamit ng footnote. Eto, kasi sa debate kasi ni Stalwart tsaka ni John de la Peña, walang gumamit ng footnote doon. Natapos ang debate, walang gumamit ng footnote doon. Ang sumunod na debate, si Rosby Alejabo at saka si Jeffrey Rinian. Pero sa kanilang dalawa,
ang unang gumamit ng footnote ay si Jeffrey rin yan. Kasi yung ginagamit ni Brother Rosby Alejabo, yung The Voice Bible, nandoon na eh. Pero para magiba ni Rinyan daw yung The Voice Bible, gumamit siya ng footnote. Hindi nagreklamo si si Alejabo. I-review nyo yung video. Eto, pakita ko sa inyo ha, ang ginawa ni Rinyan na eto, pakita ko. Kung dili mo daw count sa unod baboy pagbalik sa Ginoo. Pagasunugon gayud. Ha? Nakita ninyo? Etong SDA na nagbigay ng libro kay Rinyan, ito yung naghamon kay Jared Rosales. Sabi niya, Jared, sabi mo, sinira ni Kristo ang araw ng Sabat. Patunayan mo na inamin ni Kristong sinira niya ang araw ng Sabat. Strowman fallacy. Sabi ko kay Jared, bro, wag mong gawin yan. Wala kang sinabing ganyan. Ang sabi mo, sinira ni Kristong araw ng Sabat, dapat ang tema ganito. Patunayan ni Jared Rosales na sinira ni Kristong araw ng Sabat ayon sa Biblia. Lalaban ka ba? Ang sabi na nakasombrero, hindi ako lalaban dyan. Hindi siya lalaban eh. Siya ang nagbigay. Siya ang nag-point kung ano ang babasahin ni Rinyan. Pakinggan nyo. Kung ang babasahin ni Jeffrey Rinyan ba ay bahagi ba ng Biblia o footnote? Okay, atong tanawon dili. Sa buhat dis. Kay mo man iyang kipangusgan diara mo gud siya mo. Ako nang naibalan sa wa may nag-debate. Naibalon ako makapokus ni siya sa The Voice Bible. Namo ko yung Voice Bible diri. Naya mo. Kabalo mo kung ano yung gamiton. Oh. Unsa may nakasulat diri? Ha? Tanaw na to kung literal ba nga mananap nga ipakaon diri. Nagingon, the arrival of Gentile emissaries with their account of the angelic apparition illuminates Peter's vision. He to be prepared, admit Gentiles, klaro kayo, sa kuno? 2 minutes. Nag-repair sa mga hintil ang pananaw ni Pedro. Dili mananap. Sama sa boy, nga umoy unahuna sa akong kaatpang. Dili na mao. Sumpay, who were considered unclean like animals of the vision into the Christian community. Mga Kristohanon di ay ang nasa pananaw Ginungis ni Pedro, ang mahintil nga wala mindawat si mensahe, hugaw sila, karon mindawat na limpyo na sila. Oh. Ano yung binasa ni Rinyan doon? Biblia ba yun o footnote? Kasi yung debate namin ni Alado, kasunod kami ni na Jeffrey Rinyan. Unang pares, si John de la Peña at Stalwart. Pangalawa, si Rinyan at saka si Rosby. Pangatlo kami na. Ako at si Alado. Oh. So nakita ko ng style nila. Gumamit si Rinyan ng footnote. Nung gumamit ako, nagreklamo si Alado. Ha? Ang unang gumamit ng footnote, si Jeffrey Rinyan, 3A Media member. Tapos pag ako na gumamit, reklamo si Alado. Ano ba naman yan? Ha? Okay, tuloy ako sa pagbabasa ng ating mga comment dito. Okay, sabi naman dito ni Beatrice Escora Lambayong. Sabi niya, maayong hapon bro Jando. Sabi naman ni Ralph Lo Chavez, dagang yaw hehe, puro sa debate, bahagang iko. Sabi ni Ralph Lo Chavez, pagdating sa debate, bahagang iko, baka nakakalimutan mo, hinarap kita at nilampaso kita sa loon. Akalain mo, sabi ko kay Ralph Lo Chavez, sangayon ka ba na ayon sa aking tema, Sunday is Sabbath? Sabi niya, hindi ako sangayon. Kasi wala naman sinasabi dyan, nababasahin mo
ni Raplo Chavez, kawawa. Binasa ko yung isang Biblia. Sabi niya, basahin mo Sunday, Sabat. Binasa ko. Matthew 28:1. Sa paglabay na sa adlaw ipapahulay, o sa pagbanag-banag sa laing adlong ipapahulay. Anong sabi ni Raplo Chavez? Bugos mo na! Gusto niya basahin ko Sunday is Sabat. Ngayong binasa ko, sasabihin niya, bugos mo na! Ano ba naman yan? Raplo Chavez, isa ka sa nilalang na mahihina. At ang nakakapawalang gana kay Raplo Chavez, yung sinasabi na Raplo Chavez, huwag mo pakialaman kung paano ako sumagot kasi hindi kita pinapakialaman kung paano ka magtanong. Anong term ni Raplo Chavez nga, ayaw kong boot isa kung ito bagay, ako nagbuot si mong pangutana, maghulong ang tagdebate, anay na tamang debate. Kaya kung mangutana ko, unsang prutasa man imong gikaon gaya ng udto, mutubag siya, ay ang salida ang probinsyano, alas 7 sa gabi. Dili ba? Unsang prutasa imong gikaon kaganina. Ang probinsyano lagi, gibidahan ni Coco Martin. Huwag mo pangutan ng probinsyano. Ako pangutana, unsang prutasa. Bingon siya, ayaw ko bot sa kong tubag, kaya wag ko nagbot yung pangutana. Bingon na naman galing, hulong tagdebate. Huwag may nada. Uy, nada. Uy, nada. Hulong tagdebate, uy, nada. Ya kalog, ipildira ba siya? Pildira ba ka Raplo Chavez? Gusto ka akong mag-video imuhang atong debate na to? Lawan juga. Ako nagigaman kang Glenn Alado. Basta ikaw na po akong sunod na po na ako, nga gaman ako kan, debate analysis. Lawan juga. Ayaw ko hagit-hagita. Ha, Raplo Chavez? Ayaw ko hagit-hagita. Kumadayon ng debate ni Wendell Calibog ni Denmar Santiago sa Cebu. Kitang to ang back to back. Ayaw ko gita-gita. Kay ikaw wala na ba kay nada, wala ba kay logic. Inyong mga pangutana ra ba puro na fallacy. Wala gyud argumento mga SDA nga logical questions, puro gina fallacious questions. Wait lang ha. Puro kayo fallacious arguments. Itong debate ng munduan ni, i-review to na ko ha. I-review na ko ang debate ng munduan ni Raplo Chavez. Ina ninyo, iyang mga pangutana, puros fallacy. Layo ra kayo. Strawman fallacy, red herring fallacy, fallacy of equivocation. Why? At pagdulang mo sa kauskaw, you will use, it's still 2 p.m. You can use back at 5 p.m. Okay, ngayon, tuloy tayo. So, yung ano po dito si Sunday Brazos Camacho. Good morning po, bro Jando. Venerando Dolores. Good PM sa Diyos sa lahat ng taga straight to the point. Watching from Malapatan, Sarangani Province. God bless all. Amen. Straight to the point. Live. Sabi naman ni Net Kajumban, God bless CFD. Elpidio Estrada, ako Sir Junior, magandang hapon bro JD. Sunday Brazos Camacho, hello din po sa lahat ng nakasubaybay. Straight to the point. Live. Ingon dire, atong tawagan si Raplo Chavez. No, so simple naman kay tuod. Tawagan si Raplo Chavez. Tawagan ha, wait lang. Itong tatawagan si Raplo Chavez ha.
Natawagan ni, kanatag mutubag ba ni? Yung mo ni mutubag, comment naman po ni. Awa ha, di ni mutubag si Raplo Chavez, tawagan na to ha. Di niyo tubagon. Awa ninyo. Tawagan si Raplo Chavez. Sa di ni mutubag oh. Ano nyo ha, tangin ninyo ha. Tangin ninyo ha. Ano ha? Natawagan ni si Raplo Chavez sa di ni Mutubago. Sa ang lato nga mo kuan siya kay galoding pa to ang atong kuan na to. Ato ang Facebook. Wait lang. So ang lato na lang mo gawas kay galoding pa. Wait lang ha, itong ikuan si Ralph Lo Chavez. Ralph Lo Chavez. Ayan. Hindi mo to bago. Ano to ha? Hadlock daw kuno, debate hadlock daw. Ano tawagan be? Tawagan na to. No, di na mo tubag ron, no? Di na mo tubag. Di na mo tubag Raplo Chavez, oh? Ay, gipalong! Gipalong! Ato iridaya lagot, ro. Sige mo tubag si Raplo Chavez ba? Pero may pagtubag yung tao na eh. Tubag ha! Rap, tubag ha Rap. Ha? Gipalong yapon. Gipalong yapon. O talawan lagi. Ako pa yung inog, ano, hadlok. Ako pa yung hadlok. Kaya yung hadlok. Pag itubag akong call. Yan yung makita. Raplo Chavez. Raplo Chavez, oh. Akong gitawagan. Wala yung tubag. Hadlok. Hadlok lagi na. Mayroon na siya ganang patutsada. Dalawa na si Raplo Chavez na patutsada rin kadaghan na. Basta sulpot, ayaw tumanggap ng pagkatalo yan. Nag-send sa akin si Brother Sunday Camacho ng 50 stars. Wow, thank you brother Camacho. And dito tayo mo yung kay Len Yashuma. Magandang hapon bro Jando. For love and care, blessed afternoon po. Orlan Serdan, mayang hapon bro. And then Orlan Serdan hagita na pod si Kadasig bro. Si Kadasig. Wala may response si Kadasig. Yan nagpasig busy to ron. Kabulong mas Kadasig usawa niya pagsulod sa kuha. Tawagan na ko, dili siya available. 19 minutes ago siya last na gamit siyang cellphone. So dili available si Kadasig Rosales, no? Hindi man kamo Judaism, sabi ni Darling May Piña Flor si Bunga kay Raplo Chavez. Raplo Chavez, hindi man kamo Judaism. Bakit Sabado, Sabat inyo brother? Kilala ba kayo ng mga Hudyo doon sa Israel? Sila kilala? Sila kinikilala ng mga Judaism doon. Crescia Manuel, good vibes yung English mo bro Jando. My English is very little because I am not graduate. If you go to
to my birthday, you eat my house. Ito maganda na tawag. Ito magandang tawag kay Alado. Strawman Alado. Strawman pala si Alado eh. Strawman Alado. Maganda tong ginawa mo, Alexander Dime Karumba. Ayan ang tatawag kay Alado ngayon. Strawman Alado. Ha? Wala nga ating tawag kay Alado is Strawman Alado. Junior Gumahin. Bro Jando, kanang SDA hambugyero man maayo lang, wala pang debate. Pero pag aktual na kabunga-bunga na ambak-ambak ng bersikulo si Chavez, walay kaya yun sa debate ni mo, Bro Jando. I-review ko yung debate namin daw ni Rapo Chavez, ha. Panoorin nyo. Sira-sira yung argumento niya doon. Sabi naman dito ni Severina Lapis, maulan na hapon, Bro JD, watching. Sabi naman ni Elpidio Estrada Acosar, Bro JD, mga SDA bro, pocket money lang kasi kailangan mga yan. Bro, laktad pa ka istorya, Bro JD. Mga SDA, hakog o kwarta, bahalang may imperno sila, basta puno permente ilang bulsa, bro. O, murag si Denmar Santiago. Si Denmar, alam niya na ang founder ng Catholic nung siya naging CFD ay si Cristo. Wala naman makikita ng ibang founder, si Cristo lang naman. Pero ngayon nagbalik sa SDA dahil pera, kailangan ng allowance. Tanungin mo siya, kung hindi si Jesus Christ ang founder ng Roman Catholic Church, sino? Wala nang sagot ang mga yan. Wala nang sagot. Kung si ano nung tanungin mo, Urut Yakult. Tanungin mo naman doon si Alpi Haba, sagot ni Alpi Haba, ang genuine na iglesyang tatag ni Kristo ay wala na. Ha? Anong wala na? Yang sabi ni Kristo mismo, tandaan ninyo, Mateo 28:20, kakasamahin ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi pa naman katapusan ng mundo, ah. Kakasamahin ko kayo. Sabi ni Alpi Haba, wala na ngayon ang genuine na iglesyang tatag ni Kristo. Ayo. Ewan ko nitong itong mga taong ito. Kaya buti nga nilayasan ko SDA eh. Oh. Sabi ni GB Buhisan, strong bahoy. Sabi naman ni Bernardo Dolores Bojando, nahadlok na kay puro bakak ang ilang daog. Puro dili tinuod og dili mo dawat kung walay mabasa sa Biblia. Ang problema kay walay theology o contextual sa verse nga ilang gi-explain pero fallacy. Oy, na nag-send ako stars, 500 stars si Sunday Camacho. Thank you, bro. Malaking tulong sa akin yan, bro. Maraming salamat. Pagpalain po ng Panginoon ang iyong makabuluhang gawain dito sa social media, bro Jando. Pati din po ang iyong buong pamilya. Thank you, bro. Maraming salamat sa iyo sa pag-send mo ng 500 stars. Thank you, brother Camacho. Ayan. So, mahaba-haba na yun na-record ko, 1 oras na rin yun at 2 minuto nang lumipas. Ang mahalaga ay ang importante. Kaya para Darwin ba yan? Ang importante, ang mahalaga. Okay. So, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programa Straight to the Point. So, hindi ko may papangako po ang fix na oras kung kailan ako magla-live kasi alam nyo naman, pag nag-live ako, ito si Divine, lagi ako kinukulit. So, hindi ako makapag-fix ng oras. Minsan umaga, minsan hapon. Last day, ang live ko is alas 10 ng umaga. Ngayon, ang live ko naman ngayon is alas 2. So, hindi siya fix. Nawa po ay i-follow nyo po itong Facebook account ko na ito. Facebook account ko. Kasi yung page kasi nananakaw yung page eh. Yung Facebook, yung Zoom link pala.
na ilalabas ko sa programa ng Punto por Punto, doon nyo po abangan sa straight to the point ko po na Facebook page. Pero magla-live ako dito lang ako magla-live sa sa account ko para siguro para iwas sa nakaw. Hindi nila manakaw yung account kasi yung page kasi nananakaw nila yung page eh. Marami ng reason na nananakaw yung page. Dito na lang ako sa sa Facebook account ko at matutulungan nyo na lamang po ako gamit ang mga pagsenyo ng stars sa akin. Maraming salamat po at yung abangan nyo po mamayang alas 6 po ha. Mamayang alas 6 ng gabi doon sa Jando Alabado TV yung aking premiere episode sa debate analysis ko with Glenn Alado, no? Sa aming debate ni Glenn Alado, yung debate analysis ang tatalakayan ko mamaya. Kung nagawa ba ni Glenn Aladong talunin ako sa first cross-examination. Yung first cross, yung topic ko mamaya is according lang yun sa first cross-examination. Ha? Naman. Oh, okay. Balhin doon hindi ba yung salida daw? Balhin na to eh. Balhin na to. May kwan. Asan? Asan? Okay, natin dito. Ano sa'yo mo talanganin mo? Baka... Wait lang muna. Asan? Ayan? Oh, yan. No. So, si Divine kasi, minsan kinukulit ako dito. Lalo pag inaantok. Sa oras na ito talaga inaantok ko si Divine sa oras na ito. Kaya kailangan ko muna siyang pagbigyan para makatulog. Naantok na to eh. Okay, so sabi ni Elpidio Estrada, ako Sir Junior Bujede, otro pod na si Alpahaba. Bro, gihurot og surikbot ang sobre. Oh. Ipanguha ang iyang kwarto nga gibiyaan na puno og sobre sa donation. Ingon si Birando Dolores, bro, pag mata na yung taon, iyang gireplyan si Jason Torno. Bro, pag mata na yung taon, kay kamuray walay apologetic nga pagsabot, puro opinion sa inyong pastor nga muburo og pag-study sa Biblia. Correct. Correct. Si Jason Torno, hadlok yun sa kuha. Labo, nag face to face. Hadlok, manggali sa online. Naliman ka ng musuko ra siya ka ng ang iyahang tema nga iyang gipresenta mo imo patulan. Kunya ang iyahang tema kay dili man sibo sa tong panudlo. Pabarugon ko nimo og tema nga di na mo panudlo. Niyabag ka. Pabarugon mo ko nimo og tema nga di na mo panudlo. Di na mo panudlo, akong Osbon nga ipa-fit sa mong panudlo. Di mo siya musugot. Ingon si Severina Lapis, unsaon pag-send og stars. Namo na lang, iwa ko kabalo. At tanaw lang sa kwante, sa tutorial test Severina Lapis sa YouTube na may mga tutorial how to send stars on Facebook. Sama na, Divine. Sige, babay na ako ninyo. Ingon si Rhodes Solar Idoria, oy hadlok manday ka. Ingnan niya si Jason Torno, oy hadlok manday ka. Okay, dili na ako kukutob o babay sa inyong kanan.